7 taon na ang nakalilipas, ang mga mamamayan ay pagod sa pagsupil at nagpasyang mag-alsa. Inatake nila ang ilang lungsod. Nagulat ang emperador sa balita nang malaman niyang hindi lamang ang kanyang mga lokal na burokrata ang tinanggal, kundi pati na rin ang mga tagwan ng armas at mga kamalig ay ni-raid upang magbigay ng kaunting ginhawa sa mga tao. Bilang resulta, walang awa na nagpasya ang emperador na magpadala ng 50,000 sundalo sa pangunguna ng kanyang 12 elite na gwardya na may walang kapantay na hanay ng mga pagpatay. Si Dauma ay isa sa mga gwardya na dalubhasa sa pagkumpleto ng mga lihim na misyon. Pinagtatakpan niya ang mga bagay na hindi dapat umiral o binura pa ang mga hindi dapat humihinga. Kailangan ng emperador na kalimutan ng mundo ang 150,000 taong nag-alsa at ang grupong Huaiyan, na nag-udyok dito. Hindi makatanggi si Daomao sa kanyang mga utos, kaya't sinunod niya ang mga ito. Binibigyan ng lahat ng mga taong iyon ng pagkakataong makahinga mula sa butas ng kanilang mga leeg. Hindi mahalaga kung ito ay lalaki, bata, babae, mangangalakal, o co-matro, hiniwa silang lahat ni Daomao sa isang gabi ng walang pag-iisip. Nang magsimulang sumikat ang araw, hinanap ni Daomao sa mga bangkay ang utak na nag-udyok sa lahat. Puno ng pagod at pagdududa ang mukha niya hanggang sa hindi na siya makatingin sa kanyang ginawa. Lumipas ang mga buwan at nagpasya si Daomao na magbitiw sa kanyang posisyon dahil hindi pa rin niya mahanap ang salarin. Dahil dito, nagpasya ang emperador na patahimikin siya sa pamamagitan ng pagtatatak sa kanya bilang isang taksil at paglalagay ng bounty sa kanya at sa kanyang anak. Ang isang gumagala-gala na eskrimador na nagngangalang Daomao ay nagkakampo kasama ang kanyang maliit na batang lalaki, si Zai Okay. Tinanong ni Zai Okay kung gaano katagal nila kailangang bayaran ang utang ng negosyanteng si Mo at kung paano sila nauwi sa utang noong una. Ipinaliwanag ni Daomao na ang utang ay dahil mahilig siya sa pagsusugal at ang mga slot ay nagsasabi sa kanya na tumaya pa. Pagkatapos ay sinabihan si Zai Okay na ihinto ang pagtatanong ng napakaraming tanong. Pumunta si Daomao sa isang bar at ipinakilala ang sarili sa mga wanted na kriminal na nakaupo doon. Sinabi niya na dumating siya para sa bounty ng kalbong bozo na ito, na humigit kumulang 800 V-bucks. Ang pinuno ay hindi nabigla dito. Idinagdag pa ni Daomao na kung triplehin nila ang bounty, akto siyang parang hindi niya nakita. Tumalon si Zai Okay mula sa likod ni Daomao, nagpakilala rin. Kinukot siya ng pinuno si Daomao, sinabing wala siyang aura, ang kanyang fit ay sampal, at ang mga antas ni Riz ay negatibo lalo na may isang kalbo na bata sa kanyang tabi. Hindi lang siya, naglakas loob siyang hamunin ang Zhangzi Gang. Nagsimulang paligiran sila ng mga miyembro ng gang. Nakangiting sabi ni Daomao, sayang naman dahil akala niya ay pwede silang maging magkaibigan. Ang sabi ng pinuno ay hindi ito pangungutya. Mayroon siyang 8 bihasang lalaki. At ang pagpapalaban sa kanila ng Daomao ay karaniwang isang hydrogen bomb laban sa isang umuubo na sanggol. Tumawa siya at inutusan ang kanyang mga tauhan na isara ang pinto at bintana para walang makakita sa kanila. Ang sabi ni Daomao ay nakakalungkot na kailangan nilang gumamit ng karahasan. Tumawa ang pinuno, sinabing mas mabuting magkaroon ng Obamacare ang Daomao dahil wala sila sa Canada. Sinabihan ni Daomao si Zai Okay na ipikit ang kanyang mga mata at bilangin gaya ng dati. Nagtanong si Zai Okay kung anong numero ang bibilangan, at sinabihan siya ni Daomao na bilangin ang bawat decimal ng pi hanggang sa pinakahuli. Nagsisimula si Zai Okay sa 3.14 at nagsimulang magbilang, at sinabi ni Daomao na perpekto iyon, na nangangako na ang lahat ng pangit na redditor ay mawawala bago siya umabot sa ika-50 decimal. Nasaktan ang pinuno sa tawag sa kanila ni Daomao at inihampas ang kanyang mga kamay sa mesa sa galit. Sa kanyang pagtataka, mabilis na sinaksak ni Daomao ang kanyang mga kamay sa mesa gamit ang isang kutsilyo. Ang pinuno ay sumigaw sa matinding paghihirap habang siya ay nawalan ng 10,000 aura point, at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang umatake sa Daomao. Sinubukan ng isang lalaki na putulin si Daomao, ngunit sinaksak niya ang isang iyon at tumango sa isa pang nagmumula sa kanyang kaliwa. Gamit ang kanyang binti, nagsagawa si Daomao ng isang maniobra ni Jackie Chan sa 2 pang umaatake na paparating sa likuran niya, pagkatapos ay ibinagsak ang ulo ng isa sa mesa. Ang isa pang lalaki ay napakalapit sa pamamagitan ng isang espada, at tinitiyak ni Daomao na ang lalaki ay hinding-hindi makakasundo gamit ang 2 kamay. Tinawag ng pinuno ang kanyang espada, na ibinato sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan, na nagresulta sa isang friendly fire. Sinalo ito ni Daomao at ginamit para saksakin ang bisig ng pinuno,
dahilan para mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Samantala, nasa ika-39 na decimal na si Zai-okay. Ibinato ni Dao Mao ang kanyang bag ng mga espada sa pinuno at pagkatapos ay tumalon mula sa kanyang upuan papunta sa mesa, itinulak ang kutsilyo sa kamay ng pinuno. Inutusan ng pinuno ang kanyang mga tauhan na umatake. Lahat sila ay sumugod, ngunit walang kahirap-hirap na ginamit ni Dao Mao ang kanyang espada upang walang awa na talunin ang bawat isa sa mga goons habang papalapit sila sa mesa. Sa ika-49 na decimal mula kay Zai-okay, kinuha ni Dao Mao ang kutsilyo mula sa kamay ng pinuno at inihagis ito sa isa sa mga ulo ng lalaki. Matagumpay na nailabas, tinanong niya si Zai-okay kung bakit niya nilaktawan ang ika-45 na decimal. Tumawa lang ang bata, na nagsasabing hindi ito mapapansin ng mga tagahanga. Sinipa ni Dao Mao ang pinuno sa mesa at tumalon pababa para tapusin ang huling lalaking humihinga pa. Ang pinuno ay nagsimulang humingi ng awa, nangako na triplehin ang bounty, ngunit sinabi ni Dao Mao na wala ng awa at na ang pinuno ay wala na kahit na salansan upang bayaran siya. Pagkatapos ay inalok siya ng pinuno ng isang bag na 500 robux sa halip, na nagsasabing higit pa ito sa triple. Tinanggap ito ni Dao Mao, binunot ang kanyang espada mula sa braso ng pinuno. Habang naghahanda siyang umalis, tinanong ng pinuno kung paano niya sila nahanap ng ganoon kadali dahil ang Zhang Zigang ay palaging mailap. Nagulat si Dao Mao sa pagsasabing nagbasa siya ng manga. Umalis si Dao Mao kasama si Zai-okay, na todo ngiti. Sina Dao Mao at Zai-okay ay nakasakay sa isang kabayo sa isang disyerto, kasama ni Dao Mao na pinuprotektahan ang mukha ni Zai-okay mula sa alikabok gamit ang kanyang balabal. Tiniyak niya kay Zai-okay na malapit na silang makarating sa Chang'an. Tinanong ni Zai-okay kung bakit sila pupunta doon, at sinabi ni Dao Mao na dahil doon ang plot. Nakarating sila sa isang mountain pass na puno ng mga buwiter na kumakain ng mga bangkay na nakakalat sa kalsada. Napansin ni Dao Mao ang mga bangkay ng mga lalaking tinatawag na Rakshasas. Biglang hinimok ni Dao Mao ang kanyang kabayo na tumakbo habang sinisimulan silang habulin ng ilang lalaki. Pinaputukan sila ng mga lalaki ng mga palaso, determinadong hulihin si Dao Mao bilang kanilang bagong biktima. Habang papalapit ang ilang lalaki, bumunot si Dao Mao ng espada na nagpabagsak sa kanyang mga kaaway mula sa kanilang mga kabayo, na naging dahilan upang mahulog sila sa kanilang mga kabayo. Ngunit patuloy silang hinahabol ng mga lalaki. Sinabi ni Dao Mao kay Zai-okay na pagod na ang kabayo at inutusan siyang kumapit ng mahigpit dahil kung mahulog ang kabayo dahil sa pagod, kailangan nilang kunin ang mga kabayo ng mga lalaki. Naiintindihan ni Zai-okay at kumapit ng mahigpit. Nang maabyutan ng mga lalaki, nagawang patayin ni Dao Mao ang 3 pa sa kanila. Hinihimok niya ang kanyang kabayo, na kahit papaano ay nakakaintindi ng Ingles, na magpatuloy at huwag sumuko hanggang sa makatakas sila. Ang mga bandido ay malapit pa rin sa kanilang buntot nang alertuhan ni Zai-okay si Dao Mao tungkol sa isang grupo sa unahan. Hindi bumabagal ang Dao Mao. Sa halip, mas mabilis siyang sumisingil patungo sa grupo, na nakatutok sa kanya ng mga arrow. Pagkatapos ay hinihimok niya ang kanyang kabayo na suwayan ang mga batas ng pisika habang inilalabas ng kabilang grupo ang kanilang mga arrow. Ang kabayo ay nagbibigay daan sa Vekits isa at tumalon ng napakataas, ang mga arrow ay tumama sa mga bandido sa likod nila. Kakampi pala ang grupong may mga arrow. Tinanggal ng isang ginang ang kanyang hood at isa siyang 10 sa 10 body, na nagsabi kay Dao Mao na may side quest ang kanyang ama na naghihintay sa kanya at may taong dapat makilala ni Dao Mao. Ang pangalan ng babae ay Ayuya. Habang sinasamahan niya at ng kanyang mga babaeng sundalo si Dao Mao pabalik sa bayan, tinawag siya ng ilang lalaki, sinusubukang makuha ang kanyang atensyon habang siya ay sumasakay. Napansin ni Dao Mao na may mga bagong mukha sa bayan. Ayuya explains that because of a special guest they had to get more woman power, kasi alam mo naman, babae sila. Sinabi ni Dao Mao na maraming nagbago mula nang umalis siya, ngunit sinabi ni Ayuya na hindi lahat ay nagbabago, tinutukoy siya, na hindi niya nakuha, at iginiit ni Dao Mao na lahat ay nagbabago. Tinanong niya kung sino ang espesyal na panauhin, at sinabi ni Ayuya na mas kakaiba siya kaysa kay Dao Mao. Jai Shiling ang tawag sa kanya ng kanyang ama. Dumiretso sila sa isang secret chamber, na hindi na sekreto dahil ipinakita lang nila sa amin, kung saan naghihintay ang kanyang ama, si Chief Mo, kasama ang espesyal na panauhin. Binati ni Mo si Dao Mao, at kinikilala na malamang na nagdusa siya sa kanyang paglalakbay pabalik, ngunit sinabi ni Dao Mao na hindi ito malaking bagay dahil iba ang kanyang ginawa.
Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Jai Shiling, na nagsasabi na ang Dao Mao ay isang titulo para sa isang cavalry guard sa Soy. Nagkomento si Dao Mao na dapat marami siyang alam. Nagpatuloy si Jai Shiling, na nagsasabi na kahit na si Dao Mao ay isang hindi kilalang binatilyo mula sa kanayunan, ang kanyang mga kasanayan at lakas ng loob ay nakatulong sa kanya na lumaban sa digmaan, dahil din sa nabasa niya ang manga. Pagkatapos na mapag-isa si Soy, siya ay na-promote sa Cavalry Guard. Idinagdag niya na alam niyang ipinanganak si Jai OK sa Chang'an. Galit na hinablot ni Dao Mao si Jai Shiling at Sin Akal sa pader dahil para siyang creepy twink mula sa Roblox horror game. Mahina hong sinabi ni Jai Shiling na hindi mahalaga ang kanyang pangalan at nandyan siya para tumulong. Ibinunyag niya na alam niyang laging gustong umuwi ni Dao Mao sa loob ng 3 taon na pag-alagala niya sa kanlurang rehiyon at nandyan siya para tuparin ang hiling na iyon para sa kanya. Hinayaan siya ni Dao Mao, at sinabi ni Jai Shiling na kailangang ihatid siya ni Dao Mao sa Chang'an. Nang gabing iyon, nawala sa pag-iisip si Dao Mao nang pumasok si Mo, na itinuro ang kanyang galit kay Jai Shiling at sinabing hindi niya kailangang ihatid siya sa Chang'an kung ayaw niya. Sinabi ni Dao Mao na bagamat hindi makatwiran para sa isang wanted na kriminal na i-escort si Jai Shiling, may pagkakataon na si Jai Shiling ay may sikreto, tulad ng pagkakaroon ng isang matabang bossy o iba pa. Sinabi ni Mo na ito ay isang komplikado, mahabang kwento. Sinabi sa kanya ni Dao Mao na ayos lang kung magmukha siyang sapat na pambabae, ngunit sa kondisyon na tatawagan ito ni Mo kahit na para sa kanyang utang. Sumang-ayon si Mo na ito ay makatwiran, kaya nagpasya si Dao Mao na maglakbay sa susunod na araw kasama si Jai Shiling. Kinabukasan, habang naghahanda silang umalis, binibigyan ni Mo ang Dao Mao ng mga fat stack at ilang custom na dokumento. Sinabi ni Dao Mao na hindi nila kakailanganin ang mga ito dahil tinatahak nila ang pangunahing kalsada. Napansin niya ang 2 karagdagang dokumento habang naglalakad si Ayuya at ang kanyang escort na si Ananay kasama ang kanilang mga kabayo. Ipinaliwanag ni Mo na nasa hustong gulang na si Ayuya upang makita ang mundo at hiniling kay Dao Mao na alagaan siya sa paglalakbay. Sumingit si Ananay, na nangangakong protektahan si Ayuya sa lahat ng bagay, ngunit sinabi sa kanya ni Ayuya na isara ang F dahil literal na walang nagtanong, at masunurin siyang humingi ng tawad. Inanunsyo ni Dao Mao kay Jai OK na papalabas na sila. Idinagdag ni Mo na ang disyerto ay mapanganib at iminumungkahi na pinakamahusay na iwanan si Jai OK sa isang ligtas na lugar. Iginiit ni Dao Mao na ang pinakaligtas na lugar para kay Jai OK ay nasa kanya. Hinikayat ni Ayuya ang kanyang ama na manatiling ligtas habang wala siya, ngunit tiniyak niya sa kanya na ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila dahil ang balangkas ay makakalimutan na mayroon siyang ama at sasabihin sa kanya na magsaya sa kanyang paglalakbay. Sa wakas ay nag-set out na ang grupo. Habang dahan-dahan silang nakasakay sa kanilang mga kabayo, tinanong ni Jai OK si Jai Shiling kung bakit siya pupunta ng Chang'an. Sumagot si Jai Shiling na hindi kailangang malaman ng bata, ngunit iginiit ni Ayuya. Ipinaliwanag ni Jai Shiling na makikita nila ito maaga o huli. Plano niyang ibagsak ang naghaharing kapangyarihan sa Chang'an. Natatawang sabi ni Ayuya na ang kambal na katulad niya ay walang magawa. Sinabi ni Jai Shiling na isa lang siyang lamplighter at hindi kailangang maging malakas. Sinasabi niya na mayroong galit sa mga tao, at ang kailangan lang niyang gawin ay pukawin ito upang ito ay mag-alab mula sa gitnang kapatagan hanggang sa lahat ng mga rehiyon, na lumikha ng isang bagong mundo. Tinanong niya si Dao Mao kung humanga siya, ngunit ginulat ni Dao Mao ang kanyang kabayo, dahilan para mahulog si Jai Shiling. Pagkatapos ay sinabihan ni Dao Mao si Jai OK na huwag makipag-usap sa mga baliw na tao tulad ni Jai Shiling dahil parang Bing Shiling ang kanyang pangalan. Nagtanong si Jai OK kung bakit siya nakikipag-usap sa kanya, at sinabi ni Dao Mao na itigil na ang pagtatanong ng napakaraming masasamang tanong. Si Jai Shiling ay hindi nasaktan at napagpasyahan na maiintindihan ni Dao Mao balang araw. Isang karwahe ang bumagsak sa kabilang kalsada. Si Jai Shiling, napagod sa pagsakay, ay nagsabing gusto niyang maupo sa karwahe at sinubukang paandaran ito para huminto. Ngunit hinayla siya pabalik ni Dao Mao at tinakpan ang kanyang bibig habang dumaraan ang karwahe. Matapos makalayo ang karwahe, pinakawalan ni Dao Mao si Jai Shiling at sinabihan si Ayuya na ihulog ang kanyang arrow, na noon pa niya nilalayon na barilin. Nagbabala siya na mapanganib na humingi ng tulong sa mga estranghero, lalo na sa isang karwahe, dahil hindi nila alam ang mga panganib na maaaring taglayin nito. Nagreklamo si Jai Shiling na gusto niyang umupo sa karwahe,
ngunit sinabihan siya ni Dao Mao na huwag maging tamad at patuloy na sumakay sa kanyang kabayo. Sa karwahe, isang ginang at isang matandang lalaki ang nakakadena sa karwahe at sa dulo ng isang espada na hawak ng isang eskrimador na may puting buhok na nagngangalang Shu. Hinihingi ng ginang na malaman kung magkano ang ibinayad sa kanya para mahuli sila, ngunit hindi siya sumasagot dahil hindi siya nagsasalita ng Chinese. Nagalit ito sa kanya, kaya nagsimula siyang magsalita tungkol sa malagim na pagpapahirap na gagawin niya sa kanila, na nagpasuka sa matandang lalaki sa karwahe. Tinutuya niya ito at sinubukang akitin si Shu na palayain siya bilang kapalit ng anumang gusto nito. Biglang nilock ni Shu ang katotohanan habang nakatingin siya sa bintana ng karwahe at nakitang napapaligiran sila ng mga lalaki mula sa pelikulang Apocalypto. Walang kamalay-malay ang driver at patuloy na sumakay. Inihagis ng mga misteryosong lalaki ang kanilang mga sibat sa karwahe, napinsala ang mga kabayo, nawasak ang gulong, at naging dahilan upang matamba ang buong karwahe. Laking gulat ng driver nang makita ang mga misteryosong lalaki. Narinig ni Dao Mao at ng kanyang mga tauhan ang ingay ng isang lalaking naghihirap at nakakita ng nag-iisang kabayong nakasakay pabalik. Napagtanto na mula ito sa karwahe, sinabi ni Dao Mao na maaaring mailigtas nila ito, kaya sumakay sila sa gilid ng isang bangin. Doon, nakita nila ang mga misteryosong lalaki na umaatake sa mga ngabayo, pinupunit ang kanyang puso at inialay ito sa langit sa kanilang inaakalang Diyos, ang kanilang tagapagtanggol. Umawit sila sa wikang hindi naiintindihan ni Ayuya, ngunit kinikilala ito ni Dao Mao bilang Sanskrit, na sinasalita ng mga Rakshasa. Sinabi niya sa kanila na obserbahan at manatili. Nagsimulang abutin ng mga lalaki ang karwahe para sa susunod na sakripisyo, ngunit pagkatapos ay hinayla ang isa sa mga lalaki sa kalagitnaan at lumabas na may bagong tato. Tumalon palabas ang ginang sa loob ng karwahe, nakadina pa rin. Hindi ito nakakatakot sa mga lalaki dahil sila ay mahilig sa mga lalaki at ang isa ay umaway sa kanya, ngunit siya ay hinayla pabalik ng kanyang kadena bago siya matamaan ng sibat. Si Shu ay lumabas mula sa karwahe at naghahanda upang labanan ang mga misteryosong lalaki, ngunit ang kanyang espada ay konektado pa rin sa matandang lalaki sa karwahe, na patay na. Pilit na pinuputol ni Shu ang kadena, at ang nakikitang dugo ay naghihikayat sa mga Rakshasa. Sinabi niya sa kanila na ibibigay niya sa kanila ang dugo na nais nilang makita. Sinubukan ng ginang na makipag-ayos para sa kanyang paglaya bago siya magsimulang makipaglaban, ngunit hindi pa rin siya nakakaintindi ng Chinese. Tumalon siya mula sa karwahe at sinimulang salakayin ang Rakshasas. Sinabi sa kanya ng ginang na sinasakal siya ng kadena, ngunit nasa Chinese pa rin ito, kaya ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban. Ang Rakshasas ay hindi nabigla sa pagkamatay ng kanilang mga kasama at patuloy na umaatake. Tinutuya ng ginang si Shu, na sinasabing hindi natatakot sa kanya ang mga Rakshasa at kung hindi niya siya pakakawalan, pareho silang patay. Nagmamasid pa rin si Dao Mao at ang kanyang mga tauhan mula sa itaas. Sinabi ni Ayuya na narinig niya na ang mga Rakshasa ay maaaring kumain ng mga tao, ngunit hindi nila naisip na maaari silang gumamit ng mga armas. Sinabi ni Dao Mao na hindi sila Rakshasas. Idinagdag ni Zhao Kai na nakita niya si Rakshasas, na naglalarawan sa kanila bilang mga halimaw na may apat na mata, matulis na tainga, pangil, at pulang buhok na parang apoy. Gulat na gulat si Ayuya sa paglalarawan nito. Ipinaliwanag ni Jai Shiling na ang mga lalaki sa ibaba ay mga mananamba ng Rakshasas. Sinabi niya na naniniwala sila sa Rakshasas at tinatawag itong kanilang tagapagtanggol. Tinambangan at sinasalakay ng mga mananampalataya ang mga tao, na nag-aalay sa kanila bilang mga sakripisyo. Ginagamit nila ang pera na ninakaw mula sa kanilang mga biktima para makabili ng washi powder, na parang supercharged fentanyl. Ang labis na paggamit ng gamot na ito ay humahantong sa kanilang pagkakaroon ng mga superpower na ang sinumang tao mula sa Detroit ay maaari lamang managinip. Laging abnormal ang kanilang pag-iisip, kaya hindi na sila natatakot sa kamatayan o sakit. Sinabi ni Zhao Kai kaya hindi sila natatakot sa mga eskremador. Itinaas ni Ayuya ang kanyang busog, handang magpaputok, na nagsasabing hindi makakaligtas ang mga eskremador laban sa kanila. Sinabihan siya ni Dao Mao na huwag umatake. Nagtalo siya na mamamatay sila kung hindi sila tumulong, ngunit sinabi niya na dapat silang gumawa ng deal sa halip. Tinanong niya si Zhao Kai kung gusto niyang umupo sa karwahe, at sabik na sumang-ayon si Zhao Kai. Sinabi rin ni Jai Shiling na gusto niyang umupo, ngunit sinabihan ni Dao Mao ang kanyang femboy na asno na huminto sa pagsasalita, na sinasabing hindi siya nakikipag-usap sa kanya.
Ibinigay ni Dauma si Xiaokai kay Ayuya at sinabihan itong hintayin siya. Pinilit ni Ayuya na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa likod at alagaan sina Xiaokai at Jai Shiling. Nangako siyang bibigyan sila ng senyales kapag naayos na niya ang lahat. Humanga si Ayuya sa kanyang kagitingan at katalinuhan, ngunit pinabayaan ni Jai Shiling si Dauma, kaya itinuon niya ang kanyang pana sa kanya, handang barilin kung may sasabihin pa siya. Ibinaba niya ang kanyang pana, ngunit nananatiling nag-aalala para kay Dauma. Ipinaglalaban ni Shu ang mga Rakshasa, pananggahasan silang lumapit sa kanya kung gusto nilang mamatay. Nang dumating si Dauma sa pinangyarihan, pinaandar niya ang kanyang aimbot, na naghahadges ng mga blades sa mga umaatake kay Shu. Nagsimula siyang sumakay sa paligid ng Shu, sinusubukang i-cut ang isang deal, sinabi dahil mayroon siyang karwahe at si Dauma ay may kabayo, dapat silang magsama. Si Shu, gayunpaman, ay inaatake siya, at napagpasyahan ni Dauma na hindi pala kaibigan si Shu. Ang pag-atake ni Shu ay naputol ang kanyang espada habang tinutulak niya si Dauma palayo. Sinabi niya kay Dauma na isipin ang sarili niyang negosyo at nagbabala na ang susunod na slash ay papatayin ang kabayo ni Dauma kung muli siyang makialam. Pinupuri ni Dauma ang espada ni Shu, ngunit itinuro nito na mawawalan na ito ng silbi pagkatapos pumatay ng 5 pang tao. Nagtalo siya na kapag namatay si Shu, kukunin pa rin niya ang karwahe. Ginagawa itong panalo para sa kanya at isang pagkatalo para kay Shu. Sinimulan ni Dauma na kaladkarin ang isa sa mga Rakshasa na sinubukang umatake, na nagsasabing siya ay lilipat pa ng 3 beses at sa panahong iyon, dapat na magpasya si Shu kung gusto niya ang deal. Si Ayuya, na nanunood sa kanila, ay nalilito, ngunit naniniwala si Xiaokai na may dahilan si Dauma. Nakapatay si Shu ng ilang Rakshasa, ngunit pinagpapawisan siya at ang kanyang espada ay pumutok. Sinabihan ng ginang si Shu na sumuko at tanggapin ang tulong ni Dauma. Sinabi ni Dauma kay Shu na mayroon siyang 2 round na natitira. Hinimok ng ginang si Shu na sumuko, na nagsasabing ayaw niyang mamatay kasama niya. Ang Rakshasa ay patuloy na dumarating. May natitira pang round si Dauma at sumigaw ang ginang na tinanggap niya ang deal. Sinabi ni Dauma kay Shu na kung hindi siya magsasalita, ito ay isang tahimik na kasunduan. Sinusubukan ni Shu na palayasin ang 3 lalaki, at tinanggap ni Dauma ang kanyang katahimikan bilang isang oo. Sa isang solong slash, pinapatay ni Dauma ang mga lalaki sa paligid ni Shu, at idinagdag na mayroon siyang isa pang kahilingan. Pinapatay ni Dauma ang bawat solong lalaki, pagkatapos ay ipinaliwanag nila na pupunan nila ang kanilang stock sa loob ng pass at nagtanong kung saan sila patungo. Sinabi ni Shu na pupunta sila sa Chang'an. Baliw na sabi ni Dauma dahil pare-parehas kami ng lakad. Nagpakilala si Dauma, at sumunod ang iba pang grupo. Ipinakilala ng ginang ang kanyang sarili bilang Yanshinyang at nagpapasalamat kay Dauma sa pagligtas sa kanila. Habang naglalakad siya patungo kay Dauma, natapilok siya sa kanyang kadena at bumagsak sa kanyang dibdib, na natili doon ng ilang sandali at nagdagdag ng 10,000 aura point kay Dauma, na ikinaiinggit ni Ayuya. Sinabi ni Dauma kay Shu na ang isa pa niyang kahilingan ay palayain niya si Yanshinyang. Inihagis sa kanya ni Shu ang susi nang walang pagtutol. Tinanong ni Dauma si Yanshinyang kung bakit siya nasa disyerto. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinagbili sa isang matandang lalaki noong siya ay bata pa at nagdusa sa mga kamay nito. Kamakailan, sinubukan niyang tumakas, ngunit ipinadala ng matanda si Shu upang habulin siya at ibalik siya. Sinabi ni Yanshinyang na ito ay masunerang aso lamang ng matanda. Ipinakilala ni Shu ang kanyang sarili sa kanila at pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, hiniling ni Dauma kay Ananay na imaneho ang karwahe, ngunit tumanggi siya. Gayunpaman, kapag nagtanong si Ayuya, madali siyang sumunod. Tinitigan ni Shu ang kanyang espada at inaalala kung paano siya napunta sa ganoong sitwasyon. Kailangan niyang pumunta sa daungan para makita ang isang lalaking nagngangalang Lisi. Sinabihan siya ng mga lalaki sa daungan na umalis, na sinasabing hindi siya kabilang doon at walang karapatang hilingin na makita si Lisi. Hinugot ni Shu ang kanyang espada at idiniin ito sa leeg ng pinuno. Nagkunwaring natakot ang pinuno, ngunit lihim na inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin si Shu mula sa likuran. Nagawa ni Shu na ilabas ang lahat ng lalaki, na wala ng malay habang nakahawak ang kanyang espada sa leeg ng pinuno. Isang subordinate ni Lisi ang tumawag kay Shu mula sa isang bangka sa ilog, na sinasabi sa kanya na gusto siyang makita ni Lisi. Sinuot ni Shu ang kanyang espada at pumunta sa bangka.
Nakipag-usap si Lisi kay Shu, na sinasabi sa kanya na kung gusto niyang itatag ang kanyang sarili sa Chang'an, kailangan niyang malaman ang mga patakaran. Pinatunayan ni Shu na ginagawa niya, at sinabi sa kanya ni Lisi na ang isang tuntunin ay dapat niyang tanggapin muna ang alak ni Lisi. Inihayag ni Lisi na ang tunay na katotohanan ay para sa isang tagalabas na mamukod tangi sa Chang'an, ang kanilang background ay mahalaga, hindi lamang ang kanilang mga kasanayan lamang. Humihingi ng karagdagang kaliwanagan si Shu, at ipinaliwanag ni Lisi na kung mayroon siyang sarsa, maaari siyang makipagnegosyo sa kanila sa East Market. Pero kung wala siyang sauce, kailangan niyang taasan ang kanyang aura points at manatili sa West Market. Dahil walang aura at sauce si Shu, mas mabuti na umalis na siya, dahil hindi kayang tiisin ni Chang'an ang mga taong walang risk. Iminumungkahi ni Lisi na sa kanyang mga kasanayan, maaaring yumaman si Shu sa mga rehiyon sa timog, ngunit ipinahayag ni Shu na siya ay mula sa rehiyong iyon. Ipinapayo ni Lisi na ang mga aristokrato mula sa hilagang rehiyon ay kumukuha ng mga bihasang tulad niya, kaya siya ay magtatagumpay doon. Isinuko ni Shu ang kanyang espada, nakayuko ang kanyang ulo, na nagsasabing gusto niyang magtrabaho sa Chang'an dahil ito ang kanyang bayan. Ipinangako niya kay Lisi ang 70% ng bawat benta kapag binuksan niya ang kanyang negosyo. Tinanong ni Lisi kung ano ang gusto ni Shu, dahil mukhang hindi niya gusto ang katanyagan o pera. Pumayag siyang tulungan si Shu dahil sa kanyang pagpupursige. Sinabi niya kay Shu na karaniwang kailangan niyang magbayad bago tanggapin ang kanyang alak, ngunit hindi niya kukunin ang pera ni Shu. Sa halip, hiniling niya kay Shu na gumawa ng isang bagay para sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang isang patutot na nagngangalang Hangfo ng Hangsiang Mansion ay tumakas sa isang lalaking may makatarungang mukha, na naging dahilan upang ang mansyon ay naging panunuyan ng mga kapitbahay. Tumatawa siya, ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang isang katulad na pangyayari sa kanyang sariling pamilya. Sinabi niya kay Shu na ibalik silang dalawa ng buhay. Sinabi niya kung gusto ni Shu na tumayo sa mga stall ng Daxing, dapat niyang tuparin ang kanyang mga pangako, at ito ang una. Binalaan niya si Shu na mag-ingat dahil napakatalino ni Hangfo. Ito ang dahilan kung bakit tinugis ni Shu si Yan Xinyang at ikinadina siya upang ibalik siya sa matanda. Habang nakasakay silang lahat sa karwahe, patuloy na nakatitig si Yan Xinyang kay Daoma, na ikinainis ni Ayuya. Nagtatanong si Ayuya kung bakit nakatitig ito sa kanya. Ipinaliwanag ni Yan Xinyang na si Daoma ay kamukha ng lalaking nakita niya sa isang bounty poster, pati na rin ang bata. Narinig niya na pinatay niya ang isang opisyal, at ang kanyang bounty ay higit sa 50,000 V-Bucks. Napakaraming tao ang humahabol sa kanya upang makuha ang pera para sa kanilang sarili. Sinusubukan niyang susulan si Shu laban sa kanya. Sinabi ni Dauma kay Shu na maaari niyang itali siya, na ikinatakot niya, ngunit tumanggi si Shu, na nagsasabing ayaw niyang makisali sa kanilang negosyo. Samantala, sa lungsod ng Zhanghai, si Pei Xinyan ay nagulat sa kanyang Panginoon, si Minister Pei na ang mga Panginoon ng 5 pamilya ay dumating na, at pinatir niya sila. Pinasalamatan siya ni Ministro Pei para sa kanyang trabaho. Tinanong niyan ang kanyang amo kung bakit siya humihingi ng tulong para patayin si Jai Zilang, at iminumungkahi pa niyang bigyan siya ng 10 elite na sundalo, at sa kalahating buwan ay dadalhin niya ang ulo ni Jai Zilang. Ipinaliwanag ng master na ito ay mas komplikado kaysa doon. Ang pakikialam sa mga tao sa disyerto at pag-uudyok ng mga problema sa nakaraan ay maaaring humantong sa hindi kinakailangang mga salungatan, kaya hindi dapat gumawa ng anumang padalos-dalos na desisyon si Xinyan. Tinanong ni Xinyan kung ibig sabihin ay pain si Jai Zilang para akitin ang taong tumutulong sa kanya. Sinabi ni Ministro Pei na ang ilang mga sitwasyon ay nangangailangan ng higit pa sa kasanayan at dapat ang Xinyan laging isaalang-alang kung kailan pinakamahusay na itago ang kanyang espada at kumilos gamit ang kanyang utak. Iminungkahi niya na batiin nila ang kanilang mga bisita. Ang 5 master ay naruroon, Master Yuji, Master Lei, Master Peiwo, Master Mo, at Master Yu Zian. Sinabi sa kanila ng ministro na sila ay nagtitipon dahil ang usapin ay isang apurahan. Sinimulan ni Minister Pei sa pamamagitan ng pagwawalang bahala sa lahat ng kanyang ginagawa sa nakalipas na 7 taon, at pinasasalamatan sila sa ngalan ng Korte ng Imperial para sa kanilang papel sa pag-unlad ng lungsod at ang pagkahuli ng mga takas. Binigyan niya sila ng isang maliit na regalo bilang tanda ng pagpapahalaga, na ikinamangha ng mga masters dahil ang kahon ay puno ng gintong seda na ginagamit lamang ng Imperial Court ng Gitnang Kapatagan.
Nagsalita si Mo, na sinasabi na ang kanilang papel sa komersyo ng lungsod at paghuli ng mga takas ay normal lang nilang negosyo na hindi nangangailangan ng ganoong kamahal na mga regalo, at nagtatanong kung ano ang tunay na pakikitungo. Sinabi ni Pei na dapat silang lahat ay magpasakop sa Imperial Court. Idinagdag niya na ang 500 gintong seda ay isang maliit na tanda lamang. Kung sumunod sila, hindi na kailangang magbayad ng anumang buwis ang lahat ng negosyo sa Zange. Sa halip, triplehin nila ang upa para sa mga nag-iisang ina, at gayon din, gagawin silang 5 vassal state ng emperador. Inalok niya sila ng tsaa, na nagpapahiwatig na dapat nilang inumin ito kung sumasang-ayon sila sa kanya. Tumanggi si Mo, na ipinaliwanag ang kasaysayan ng katatagan at kalayaan ng kanilang ninuno laban sa mga kaaway na nagtangkang year-akon sila upang hindi niya madungisan ang mga pagsisikap ng ninuno. Lumipat si Xingyin sa kanya, sinabihan siyang uminom ng tsaa, ngunit tumanggi si Mo, at ang kanyang mga sundalo ay naghanda sa paghugot ng kanilang mga espada. Ganoon din ang ginawa ng mga sundalo ni Xingyin. Mahigpit na sinabi ni Mo na hindi siya kukuha ng tsaa dahil umiinom lamang siya ng J-Fuel, at umalis. Bumalik si Mo sa kanyang mga tao na naghihintay sa kanya matapos marinig ang lahat ng nangyari. Sinabi niya sa kanila na dahil sa hindi pagkakasundo sa ibang mga pamilya, may kailangang magbayad para sa kanilang buhay at dugo. Ang iba sa mga lalaki ay matagal na niyang nakasama habang ang iba ay sumama lang, pero sa ngayon ay tinanggal na sila sa pamilya Mo. Nagprotesta ang mga lalaki, sinabing mananatili sila at lalabanan ang panganib, ngunit pinaalalahanan sila ni Mo na huwag kalimutan ang kanilang sariling mga pamilya dahil ang kanilang mga kumpay na karakter at hindi makatugon. Inutusan niya silang ibigay ang kanilang kita para sa araw na iyon at bumalik sa kanilang mga pamilya. Hiniling ng mga lalaki sa kanya na tumakas kasama nila, ngunit tumanggi si Mo, at sinabing matanda na siya at hindi na makatakbo. Napagpasyahan niyang ang palengke ang magiging libingan niya, at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Ang mga lalaki ay umiiyak, na pagtatanto na hindi nila siya mailigtas. Nakipagkita ang mga babaeng sundalo kay Mo. Tinanong niya kung bakit hindi sila umalis. Ipinaliwanag nila na wala silang ibang mapupuntahan dahil dati silang mga alipin na binili ng mga amo bilang mga laruan, ngunit iniligtas sila ni Mo, kaya ang palengke ang tanging bahay na alam nila. Yumuko sila, humihiling na pagsilbihan siya sa kanyang mga huling sandali. Nananalangin sila kasama niya habang lumalapit ang mga amo at sundalo ng ibang pamilya. Nang makarating ang mga lalaki sa gate, huminto sila, nalilito kung bakit ito bukas at walang paghihimagsik laban sa kanila. Pumunta si Yishuan upang harapin si Mo, at inihanda ng mga babaeng sundalo ang kanilang mga espada upang protektahan ang kanilang pinuno. Hinihiling ni Yishuan na malaman kung saan nakatago si Jai Ziling. Tinanong ni Mo kung kinuha niya ang deal, at inakusahan ni Yishuan ang lumang henerasyon ni Mo ng paggamit ng mga neutral na kredito at mga lumang panuntunan para mamuhay ng payapa, na sinasabing tapos na ang kanilang oras. Hinihiling niya kay Mo na ibigay si Jai Ziling, dahil ayaw niyang maghintay ng mahabang panahon ang kanyang asawa. Sumagot si Mo na hinding-hindi niya magiging asawa si Ai Yuya at kinwestiyon kung ano ang iniisip ni Yishuan na dahilan ay sinira niya ang kanilang engagement. Sinabi ni Yishuan na dahil mahina ang kanyang pamilya noon, ngunit ngayon ay hindi na sila pamilya para makaganti siya. Sinabi niya na ipinangako sa kanya ni Ministro Pei na kung tatanggalin niya si Jai Ziling, ibibigay nila sa kanya ang pinakamalaking suporta at tutulungan siya sa pagsasama-sama ng mga pamilya. Tinanong ni Yishuan si Mo kung bakit hindi niya makita ang benepisyo ng alyansa. Sinabi ni Mo na siya ang hanggal sa paniniwala dito, na nagagalit kay Yishuan, na nagbanta na kukunin si Ai Yuya sa pamamagitan ng puwersa maliban kung ibigay siya ni Mo sa kanya o aalisin niya si Mo kay Ai Yuya. Tanong ni Mo kung gusto niyang maranasan ni Ai Yuya ang sakit ng pagkawala ng kanyang ama tulad ng naranasan niya. Naalala ni Yishuan ang pagkawala ng kanyang ama. Kinakausap niya ito sa kanyang kamatayan, humihingi ng payo habang ang kanilang tribo ay natatapakan at ang kasal nila ni Ai Yuya ay nakansela. Hindi alam ni Yishuan ang gagawin at nagmakaawa sa kanyang ama na patnubay. Nagpumiglas ang kanyang ama, binubulong ang pangalan ni Yishuan, ngunit sa halip na magbigay ng payo, asar siya sa kama at nagsimulang magsalita ng taga-nayon ng Minecraft. Naiinis at desperado, umiiyak na sinakol ni Yishuan ang kanyang ama hanggang sa mamatay. Sinabi sa kanya na tapos na ang iyong oras ko na ngayon. Ito ay dahil binisita ni Yishuan ang isang prophetess noong teenager siya at tinanong kung siya ay magiging isang mahusay na tao. Iniulan niya na siya ay magsusuot ng isang makintab na korona,
kasama ang kanyang asawa na naglalagay ng mga balahibo dito. Naghintay sa labas ng kuweba ang kanyang mga kaibigan at batang si Ayuya, na curious sa Propecia. Sinabi niya sa kanila na ito ay malinaw ngunit pinanatili itong lihim, sa paniniwalang ang pagsisiwalat nito ay mapipigilan ito na magkatotoo. Nilampasan niya sila ng buong pagmamalaki, sinabi ng batang si Ayuya na sinabi ng kanyang ama na ang mga hula sa hinaharap ay nakasalalay sa mga pagpipilian ng isang tao at kung ang laro ay may naka-enable na feature na autosave. Magkakatotoo ang kanyang Propecia kung makakagawa siya ng quick save at quick load ability, ngunit tinanggihan ito ni Yishuan, na sinasabing hindi niya kailangan ang mga ito at gagawin na lang niya ito dahil alam niyang magiging asawa niya si Ayuya. Anyway, nang maglaon, naghintay si Yishuan at ang kanyang mga tauhan sa isang abandonadong inn. Inaalerto siya ng kanyang mga tauhan na si Dauma at ang kanyang mga tauhan ay patungo sa gusali. Nagpasya si Dauma na doon sila magpapahinga magdamag. Napansin ni Ayuya na mukhang rundown ang lugar at inutusan niya ang isang nai na maghanap ng lugar para sa karwahe. Nagreklamo si Jai Ziling tungkol sa mga kondisyon, humihingi ng shower. Tinutuya siya ni Dauma, sinasabing siya mismo ang dapat na hanapin ito at nagbibiro na baka kainin siya ng mga reksyosa, na ikinatakot ni Jai Ziling. Napansin ni Dauma ang mga bakas ng paa sa buhangin, pinaghihinala ang may tao na sa loob. Nagbibiro siya tungkol sa pag-asa na sila ay magagandang babae. Tumawag si Shukai, sinabing mga negosyante sila na nangangailangan ng lugar na matutulog at nagtatanong kung may tao sa loob. Kapag walang sumasagot, sinabihan ni Dauma si Shukai na humakbang sa likuran niya, na nakaramdam ng gulo. Bumukas ang mga pinto, tumambad si Fei Fei, ang malaking bantay ni Yishuan, na may hawak na isang kahon. Natakot si Ayuya na makita si Yishuan, na nagsasabing naroon siya upang ipagdiwang ang pagkuha sa kanya bilang kanyang asawa. Lumapit si Fei Fei at itinapon sa lupa ang laman ng kahon. Absolute jump scare dahil iyon ang ulo ng kanyang ama. Sinabi ni Yishuan na ang kanilang kasal ay napagkasunduan ng kanyang ama, na talagang hindi makatanggi sa puntong ito. Galit na galit si Dauma at hindi makapaniwala si Ayuya. Naalala ni Ayuya ang paglalakbay kasama ang kanyang ama. Nagreklamo siya tungkol sa pagod sa pag-upo sa kabayo at humiling na lumipat ng pwesto, ngunit tumanggi ang kanyang ama. Kahit na dumudugo ang kanyang mga paa sa paglalakad, kailangan daw nilang sundin ang mga alituntunin. Sinabi ni Ayuya na walang nanunood sa kanila, ngunit iginiit ng kanyang ama na dapat pa rin silang sumunod sa mga patakaran. Ipinaliwanag niya na maaari lamang siyang bumalik na nakayapak alinsunod sa mga alituntunin upang makonsela ang kasal. Pinahinto ni Ayuya ang kabayo, umiiyak, sinabing babalik lang siya at ikakasal dahil 2 araw pa ang biyahe nila at sa bilis na ito, mahahawa ang dumudugo niyang paa. Ipinaliwanag ni Mo sa kanyang anak na nagbago si Yishuan. Bagamat inakala ng lahat na namatay ang kanyang ama dahil sa sakit, nakita ni Mo na sinakal ni Yishuan ang kanyang sariling ama gamit ang kanyang sariling mga kamay, dahil una niyang nakita ito mula sa recap na ito. Nagulat ito kay Ayuya, na hindi nakasubscribe sa aming channel. Sinabi ni Mo na ang isang lalaki na maaaring gumawa ng ganoong bagay para sa kanyang ambisyon ay maaaring gumawa ng anumang bagay sa kanya kung sila ay kasal. Hindi siya papayag sa kasal nito, kahit pagkamatay niya. Kakayanin daw niyang matawag na hindi mapagkakatiwalaan, ngunit hindi niya hahayaang maalis ang kaligayahan nito para lang mapabuti ang reputasyon ng kanilang pamilya sa pamamagitan ng kasal. Mas gugustuhin niyang mapahamak ang kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay nito, sinabing nag-iisang anak niya ito at nag-iisang pamilya niya, at paprotektahan niya ito. Hiniling niya sa kanya na kantahin ang Not Like Us ni Kendrick Lamar para sa kanya habang nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Napangiti siya, gustong-gusto niya itong makitang kumakanta. Ngayon, umiiyak si Ayuya habang hawak-hawak niya ang pinutol na ulo ng kanyang ama, niyakap ito ng mahigpit, umiiyak ng malakas dahil wala na ang kanyang ama, at hindi na niya maririnig na kumakanta siya ng Meet the Grams. Sinamahan siya ni Jai Okay sa pag-iyak, habang inaalo siya ni Yan Xinyang. Pula naman ang nakikita ni Dauma. Lumabas si Yishuan kasama ang kanyang mga tauhan, tinanong kung sino sa kanila si Jai Ziling. Sinabi niya sa kanyang bantay na si Fei Fei na dalhin si Ayuya sa kanya at alisin ang natitira. Lumipat ang gwardya patungo kay Ayuya. Si Ananay, na nakahawak sa kanya, ay naghahanda ng kanyang sandata para protektahan siya, ngunit tumalon si Dauma. Gamit ang kanyang bagong Ashes of War mula sa Shadow of the Earth 3 DLC,
Pinutol ang kanyang mga kamay at naging dahilan upang mapasigaw siya sa matinding paghihirap. Patuloy na ginagawa ni Dauma ang kanyang buong combo nang walang tigil. Sinaksak niya sa tiyan ang gwardya. Sinubukan ng gwardya na bunutin ang espada, ngunit nagtagumpay si Dauma sa quick time event at walang kamali-mali na nagsagawa ng walang kamali-mali na tagumpay. Kalupitan. Tumingon si Dauma sa mga tauhan ni Yishuan. Pulang-pula lahat ng mata niya, pero hindi pa phased. Kinuha niya ang kanyang sword bag at pumunta sa kanila, binibilang ang kanilang numero. May 6 sa kabuuan. Inilapag niya ang bag ng sandata at naglakas loob na umahan sila. Tinutuya ni Yishuan si Dauma, tinawag siyang slave mobot na naglilinis ng kanyang utang sa pamamagitan ng paggawa ng maruming gawain ni Mo. Tinutuya ni Yishuan na si Dauma na walang Panginoon ay isang ligaw na aso lamang at dapat alam niya ang kanyang lugar. Tinatanggihan siyang tingnan ng masama ang pamilya Yishuan. Biglang tumayo ang guard at sinubukang sunggaban si Dauma. Nagulat ang lahat, ngunit nang mawala na ang alikabok, inipit ni Dauma ang ulo ng gwardya gamit ang palakol at pinutol ito na parang chef na si Gordon Ramsay. Pagkatapos ay inihagis niya ang ulo sa isa sa mga tauhan ni Yishuan na sinalo ito. Sinabi sa kanila ni Dauma na ito ay 2-0. Umakyat ang lalaki, sinabing malaki ang bantay, ngunit hindi gaanong kasanayan ang pagkatalo sa kanya. Sinabi niya kay Yishuan na ipagpapalit niya ang 1,000 tupa kung hahayaan niyang magkaroon siya ng Dauma. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nechua, ang pangalawang anak na lalaki bla bla bla. Mamamatay pa rin siya, at mag-aalok kay Dauma ng lugar sa pamilya Yuji kung maglilingkod siya sa kanya ng tapat. Yumuko si Dauma upang pumili ng sandata, umupo sa isang espada at hindi pinansin si Nechua. Iginiit ni Nechua na ito ang pinakamagandang alok dahil patay na si Mo at ang kanyang pamilya, kaya hindi na kailangang magsilbi ni Dauma sa isang tagalabas. Si Dauma, na may hawak na espada at palakol, ay kinasuhan si Nechua, na hamarang sa espada. Sinabi ni Dauma kay Nechua na si Mo ay hindi kanyang amo o isang estranghero, ngunit isa sa kanila. Nagsimula silang magduel, kasama ni Nechua na iniindayog ang kanyang sandata, isang lubod na may metal na matalas na bola sa dulo. Iniiwasan ni Dauma ang pag-atake, ngunit pagkatapos ay ibinalot ni Nechua ang lubod sa kanyang pulso, pinaikot siya, at hinampas siya sa lupa. 4 pang lalaki at isang lobo ang tumalon para salakayin siya. Tawag ni Shao Kai, umiiyak para sa kanya. Pinoprotektahan ni Dauma ang sarili mula sa mga sandata gamit ang kanyang palakol habang kinakagat ng lobo ang kanyang kamay, ngunit hindi siya tumitigil. Siya ay sumigaw ng malakas, pinalipad ang mga lalaki at ang lobo habang siya ay tumalon pabalik malapit sa kanyang mga tauhan. Nakahinga ng maluwag si Shao Kai na okay na siya. Sinabi ni Nechua kay Dauma na huminto sa pakikibaka, ibigay si Jai Ziling, at maging lingkod niya. Habang naninangil ang mga lalaki, inutusan ni Dauma si Shao Kai na ipikit ang kanyang mga mata at sinimulan silang labanan. Hinawakan ni Nechua ang pulso ni Dauma gamit ang lubod at iniindayog ito. Malapit na siyang ihampas sa lupa. Tumakbo ang isa sa mga lalaki para salakayin si Dauma, ngunit sinipa niya ang isang iyon at tumama sa kanyang mga paa. Ang isa pa ay naghagis ng boomerang sickle, na sinalo ni Dauma ng kanyang espada upang maiwasang matamaan, ngunit ito ay nagpapahintulot sa Wululo na sakalin siya. Gamit ang tiyan ni Wululo bilang leverage, dumistansya si Dauma at pinutol ang kamay ni Wululo sa pagtatangkang palayain ang sarili. Nang ang isa sa mga lalaki ay malapit nang tumalon sa kanya mula sa likuran, si Shu ay namagitan, pinutol ang lalaking iyon sa kalahati at iniligtas si Dauma. Ginagamit ni Shu ang balikat ni Dauma bilang isang plataporma upang tumayo. Tinutukan ni Mir si Shu, hinihimok si Wululo na hawakan si Dauma habang ibinabato niya ang kanyang talon sa kanila, ngunit iniiwasan ni Shu ang talon, tumalon mula sa likod ni Dauma, at hiniwa ang ilan sa mga daliri ni Wululo, pinalaya si Dauma. Tumalon pabalik si Dauma, at tumakbo si Shao Kai sa kanya. Umiiyak at sinasabing akala niya mamamatay na siya, umiti si Dauma, tinitiyak sa kanya na hindi pa siya maaaring mamatay. Kinarap ni Dauma si Shu at sinabihan si Shu na huwag makialam sa kanyang negosyo, ngunit iginiit ni Shu na ito ay kanyang negosyo din. Hinihiling ni Yishuan na malaman kung si Shu ay si Yue Ziling, ngunit hindi sumagot si Shu. Nagsimulang tumawa si Jai Ziling, kinukot siya si Yishuan sa kagustuhang hulihin siya nang hindi man lang alam kung sino siya. Tinutuya niya si Yishuan, na nagmumungkahi na si Ministro Pei ang nagsabi sa kanya na ibigay ang ulo ni Jai Ziling bilang parangal.
Lumilikha ng malabong ilusyon si Jai Ziling habang ipinaliwanag niya na kung magbabayad si Yeshua ng parangal sa anyo ng isang kabayo, makakakuha siya ng sutla na nagkakahalaga ng 10 beses na higit pa bilang kapalit. Kaya ang kanilang alyansa ay isa kung saan ang korte ng imperial ng Soy ay kumikita ng isang reputasyon habang ang vassal state ay kumikita ng pera. Kapag ang daan patungo sa kanlurang rehiyon ay konektado, ang mga mangangalakal ay maaaring magbenta ng higit pang mga kalakal sa iba't ibang bahagi ng gitnang kapatagan, na makakuha ng higit na kayamanan at kapangyarihan. Kailangan lang nilang patayin si Jai Ziling, na tumatakbo sa loob ng kanilang teritoryo. Tumawa siya, tinawag silang mga walang utak dahil hindi nila alam kung sino si Jai Ziling o kung bakit siya hinahabol ng Imperial Court. Tinapik niya si Ayuya, inaalaw siya, at sinabing si Chief Mo lang ang nakakaintindi na si Jai Ziling ay isang pang-aakit na ginagamit ni Minister Pei para kumonekta sa mga kanlurang rehiyon. Sinabi ni Yishuan na hindi siya naniniwala sa Imperial Court o sa alyansa, alam niyang pareho silang ginagamit ang isa't isa at itinuturing sila ng Imperial Court bilang mga pawn, ngunit pinutol siya ni Jai Ziling sa pamamagitan ng pagtawa. Tinanong ni Jai Ziling si Yishuan kung pinatay niya ang kanyang ama at inagaw ang trono para lang maging sangla ng iba. Aniya, kapag nagkaisa ang 5 pamilya, maaari silang makipagkompetensya sa isang bansa, ngunit kung sila ay bumagsak, sila ay walang halaga. Dahil uminom siya at ang iba pang mga masters ng tiyaan na inaalok ni Ministro Pei, ang 5 pamilya ay napahamak. Ang daan na kanilang inaakala ay patungo sa kayamanan ay humahantong sa kamatayan sa halip. Iginiit ni Yishuan na kasinungalingan iyon. Ipinaliwanag niya na nahulog ang kanyang ama mula sa isang kabayo at nasaktan ang kanyang baywang, at inalagaan niya siya sa loob ng 3 taon. Binanggit din niya na hindi siya pinakinggan ni Chief Mo nang subukan niyang kumbensihin siya na sumali sa kanilang alyansa. Parehong matanda at mahina ang mga lalaki, at hindi nila naiintindihan ang bagong henerasyon. Tumawa si Jai Ziling at itinapon ang kanyang mausok na ilusyon. Ibinunyag niya ang propesya na isang araw ay magsusuot si Yishuan ng isang nakasisilaw na korona at tiyak na iniisip ni Yishuan na ang pag-agaw kay Jai Ziling ay dapat magbigay ng pagkakataong iyon. Inihayag ni Jai Ziling ang mga salita ni Ministro Pei kay Yishuan, na nagsasabi na kapag ang isang kabataang lider na mapanindigan at madamdamin ang namumuno, ito ay magiging isang malaking kalamangan. Pag-isahin ng kanyang pamilya ang iba pang mga pamilya, at ganap na susuportahan siya ng Imperial Court, na ikinagulat ni Yishuan, na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Napagtanto ni Nico na si Ministro Pei ay tuso at sinabi sa iba pang mga pamilya ang parehong bagay. Nagsisimula siyang magtaka kung sino si Jai Ziling. Inihayag ni Jai Ziling na siya ay isang taong nakakaalam tungkol sa nakaraan at maaaring mahulaan ang hinaharap. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang propeta na nagsisindi ng banal na apoy upang maalis ang kadiliman, isang santo na pantay na tinatreto ang lahat. Gayunpaman, hindi lang siya si Jai Ziling. Si Jai Ziling ay maaaring maging isang maharlika na namumuhay ng komportable, isang alipin, isang magsasaka, at isang pulubi. Si Jai Ziling ay walang iba, ngunit lahat ay maaaring maging Jai Ziling. Tumanggi si Yishuan na tanggapin ito, pinaputukan si Jai Ziling, na hinaranggan ng sapatos gamit ang kanyang scabbard ng espada. Nagpaputok si Yishuan ng higit pang mga arrow ng sabay-sabay, na pinaalis ni Dao magamit ang kanyang balabal. Pagkatapos ay tumakbo si Zhu patungo kay Yishuan, na nagngangalit pa rin habang nagpapaputok ng higit pang mga arrow sa kanila. Isang arrow ang dumurog sa espada ni Zhu, ngunit mabilis na sinipa ni Dao si Yishuan. Pagkatapos ay hinagis niya ang isang espada kay Yishuan, na sinasabing ipinahiram niya ito sa kanya, at kung sisirain niya ito, kailangan niyang bayaran ito. Tinatawanan ni Nico si Yishuan, tinawag ang lahat na ignorante at ibinalita na hindi na siya sasali sa laban. Sinabi niya kay Yishuan na aalis na siya, at maaari nilang pag-usapan kung paano ibahagi ang turf ni Mo kapag bumalik siya. Umiiyak si Ayuya, na pagtantong itinuring nila ang lupain ng kanyang ama bilang isang piraso ng cake na hahatiin. Habang papalayo si Nico, pinigilan siya ni Dauma, tinanong kung pinakawalan niya siya. Sinugod sila ng isa sa mga tauhan ni Nico, ngunit pinutol ni Dauma at Shu ang mga braso ng lalaki at sinaksak siya, ginamit siya bilang isang kalasag laban sa sandata ni Nico. Tumalon si Dauma sa hangin, na nagpahayag na dapat bayaran ni Nico ang kanyang utang. Nang malapit na niyang laslasin si Nico, isang palaso ang tumusok sa lalamunan ni Nico. Ipinutok ni Ayuya ang palaso, tumayo para sa sarili,
na ipinahayag na walang sinuman sa kanila na nanakit sa kanyang pamilya ang maliligtas. Sinabi ni Ayuya na palaging sinasabi ng kanyang ama na ang 5 pamilya ay may parehong linya ng dugo, at itinuring niya sila bilang pamilya. Kahit anong galit niya, hindi siya nakipagtalo sa kanila. Ngunit ngayon, ipinahayag niya na kung luluhod sila at magmamakaawa, bibigyan niya sila ng walang sakit na kamatayan. Si Yishuan ay nananatiling hindi nabigla, na nagsasabing susundin niya ang kanyang sariling pamumuno. Idineklara niya na siya ang magiging nakatadhanang pinuno, at si Ayuya ang kanyang magiging asawa, at sasama siya sa kanya upang makita ang kanilang mga pamilya na hihigit sa lahat at mangibabaw sa mga tao. Gumapang si Nico kay Yishuan, humihingi ng tulong, ngunit sinaksak siya ni Yishuan, tinawag siyang traidor. Pagkatapos ay tinanong niya si Mir kung ipagkanulo siya nito. Inaalok niya ang kanyang katapatan, na sinasabing hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa kanya, at sinumpa din ni Walulo ang kanyang katapatan. Hiniling ni Ayuya na lumuhod si Yishuan at magmakaawa, ngunit tumayo siya. Sinabing dapat niyang yakapin ang kanyang kapalaran at tanggapin siya. Binitawan niya ang isang palaso sa kanya, ngunit pinigilan niya ito gamit ang kanyang mga kamay, na nagsasabing hindi siya luluhod sa harap niya. Sa sandaling iyon, napansin nila ang isang hukbo ng mga sundalo na papalapit. Sinabi sa kanila ni Yishuan na ang mga sundalo ang luluhod sa halip. Dumating ang iba pang mga masters kasama ang kanilang mga hukbo, at si Master Lei at Master Yuji ay galit na ang kanilang mga anak na lalaki ay patay habang ang anak na babae ni Mo ay buhay pa. Sinisisi si Yishuan sa lahat ng ito. Galit sila at inutusan ang kanilang mga tauhan na sumalakay. Nagsimula ang labanan, at tinawag ni Dauma si Zhao Kai para dock, habang umaakay ang isang kabayo patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, ibinaba ni Yan Zeng ang sakay, iniligtas si Zhao Kai at hawak ang bag ni Dauma. Tinutukan ng isa sa mga lalaki si Jai Shiling, ngunit iniligtas siya ni Dauma sa pamamagitan ng paghiwa sa paa ng kabayo at pagtisod sa sundalo. Kinaladkad niya si Jai Shiling at ipinatong si Zhao Kai sa kanyang likuran, sinabihan siyang kumapit. Pagkatapos ay pinangunahan ni Dauma ang daan, hamamtos sa mga sundalo upang mag-alis ng landas. Binanggit ni Zhao Kai ang kanyang talam at kabayo, sa pag-aakalang dapat maalala ni Dauma ang kanyang ina ngayon. Sa malapit, pinupuntirya ng isang sundalo si Dauma, ngunit hinampas siya ni Shu at umakyat sa kabayo. Pinipigilan ni Ananay si Ayuwa, sinusubukang panatilihing ligtas siya. Sinabihan siya ni Dauma na dalhin siya sa kaligtasan. Si Ayuwa, nagalit pa rin, ay sinubukang magpana ng palaso kay Yishuan, ngunit tumama ito sa isang kalasag na hawak ni Wululo. Si Yishuan ay pumatay ng isang sundalo, sumakay sa kanyang kabayo, at ipinahayag na nasasaksihan nila ang pagsilang ng isang hari, kasama ang malakas na hangin na nagpapatutuo dito. Gusto pa rin ni Ayuwa ang kanyang dugo, habang sinusubukan ni Ananay na dalhin siya ng ligtas sa karwahe. Habang papalapit ang isang lalaki sa pag-atake sa kanila, sumakay si Shu at pinutol siya, kasama ang iba pang mga umaatake. Sinabihan sila ni Dauma na sumakay sa karwahe, at pumasok silang lahat, ngunit napansin ni Zhao Kai na nawawala si Shu. Inutusan ni Master Piyu ang kanyang mga tauhan na protektahan ang kanyang mga anak, sina Meyer at Wululo. Sinubukan ni Meyer na barilin ang driver ng karwahe ni Dauma, ngunit tinambangan siya ni Yan Ziyang, naglagay ng punyal sa kanyang leeg. Habang papalapit ang kanilang karwahe, pinilit nila siyang pumasok, patuloy na sumakay habang hinahabol sila ng mga sundalo. Binyantaan ni Yan Ziyang si Meyer na sabihin sa kanyang mga tao na protektahan ang karwahe, ngunit sinigawan niya ang mga ito na tulungan siya. Napagtanto ni Master Piyu na si Meyer ay nasa karwahe, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ito at ibalik siya. Iniiwasan ang mga lugar ng Yuji at mga aksyon sa buhay. Isang mabangis na sandstorm ang naghihintay sa unahan, habang ang ilang mga sundalo ay nahuhuli sa putukan ng mga lumilipad na palaso. Huminto ang mga sundalo sa paghabol habang tumitindi ang sandstorm, habang si Dauma at ang kanyang mga tripulante ay pumasok. Si Master Piyu ay sumisigaw para sa kanyang anak na babae, na nabihag. Sumusumpa si Yishuan na ibabalik si Ayuya. Sumakay sila sa mabangis na sandstorm, ang hangin ay napakalakas na ang bubong ng karwahe ay humihit. Hinawakan ni Yan Ziyang si Mir na bihag, ngunit tinatawanan niya si Ayuya, na inakusahan siyang inosente habang umiiwas. Habang sinusubukan ni Mir na makalapit, mas idiniin ni Yan Ziyang ang talam sa kanya, nagbabala sa kanya na manatili. Ipinahayag ni Mir na lahat sila ay mamamatay sa bagyo, na nagsasabing hindi siya natatakot sa kamatayan, ngunit si Ayuya.
Sinuntok siya ni Yan Ziyang sa mukha para patahimikin, sinabihan siyang tumahimik. Sa kabila nito, patuloy na nagsasalita si Mir, tinutuya si Ai Yuya sa mga detalye tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Itinulak ni Yan Ziyang si Mir, sinabihan si Ai Yuya na huwag itong hayaang mapunta sa kanya, at nangako na haharapin nila si Mir pagkatapos nilang makaligtas sa bagyo. Patuloy na nanunuya si Mir, na naglalarawan kung paano humingi ng awa ang ama ni Ai Yuya, kung paano inabuso ang mga babaeng gwardya bago pinatay, at kung paano ibinigay ni Yishuan ang huling suntok habang umiiyak ang kanyang ama. Kinampas ni Yan Ziyang si Mir gamit ang hilt ng punyal, ngunit patuloy na iniinsulto ni Mir ang katapangan ng ama ni Ai Yuya. Sa wakas, si Ai Yuya, na nalulula sa galit, ay kinuha ang punyal mula kay Yan Ziyang at hiniwa ang lalamunan ni Mir. Kahit mamatay siya, nakangiti si Mir, masaya na nagsilbi kay Yishuan. Si Ai Yuya, ngayon ay determinado, ay nagpahayag na hindi siya luluhod sa sinuman, at ang pamana ng pamilya mo ay hindi mamamatay. Sinabi niya na siya ay mamamatay lamang pagkatapos patayin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Tumalon mula sa karwahe papunta sa isang kabayo, inutusan niya si Ai Yuya na ilibing siya sa isang magandang lugar kung siya ay mamatay. Pinutol niya ang lubid ng kabayo, naghahanda na sumakay, sinabi kay Ai Yuya na pagkatapos nito, maaari na siyang makalaya. Hinawakan ni Dauma ang kanyang kamay, nakikiusap sa kanya na huwag pumunta, ngunit hinalikan niya siya, pinalaya ang kanyang kamay at binati siya ng maayos. Iniwan niya ang kanyang bracelet bilang tanda. Hindi payag si An na inaiwan siya. Pinalaya niya ang isang kabayo at hinabol si Ai Yuya. Si Shu ay nanunood, iniisip kung ano ang gagawin. Nagtanong si Zhao Kai tungkol kay Ai Yuya, ngunit sinabihan siya ni Shu na manatili sa loob ng karwahe. Patuloy sa pagmamaneho si Dauma, malalim ang iniisip kung ano ang susunod na gagawin. Samantala, ang mga sundalo ay sinisipsip sa sandstorm, tumatakbo palayo sa takot. Naniniwala ang isa sa mga lalaki na ito ay isang banal na parusa para sa pag-apulo ng sagradong apoy ng pamilya Mo. Sinabihan ng amo ng angka ng Yuji ang kanyang mga tauhan na huwag matakot, habang hindi sila natatakot sa langit at lupa, mananaig sila dahil pagpapalain sila ng langit. Siya ay nagpasya na dapat nilang harapin ang unos, na nakikita ito bilang isang pagsubok sa kanilang pananampalataya kung saan ang mga may matatag na pananampalataya lamang ang makaliligtas. Nanalangin siya sa kanyang Diyos, si Awila, na humihingi ng ligtas na pagdaan sa bagyong buhangin. Biglang may tumagos sa bibig niya at nahulog siya. Nagkagulo ang mga sundalo habang patuloy silang tinatamaan ng mga palaso mula sa sandstorm. Tumitaw si Ai Yuya, nagdarasal kay Awila na ipadala ang mga lalaki upang harapin ang paghatol ng langit para sa kanilang masasamang gawa laban sa kanyang pamilya. Tinatawag niya ang kanyang sarili na Great Sandstorm, at naniniwala ang mga lalaki na siya ay isang mangkukulam na nagpatawag ng sandstorm. Tumatakas sila sa kanyang puot habang hinahabol niya sila, na nagpapana sa kanila. Inihagis niya ang kanyang kabayo sa hangin, dinurog ang isang sundalo habang lumalapag sa pagitan ng dalawang sundalo, iniiwasan ang kanilang mga pag-atake at sinaksak ang isa sa kanila. Siya ay lumalaban tulad ng isang baliw na mandirigma, na humahampas sa hanay ng kaaway. Sinubukan ng isang sundalo na barilin siya ng busog, ngunit nilapitan niya ito at sinaksak siya, pagkatapos ay kinuha ang kanyang arrow bag. Tumakbo siya paakyat sa isang bangin habang ang iba pang mga sundalo ay patuloy na tumatakas. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa pinuno ng Lei Clan, na sinusubukang protektahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-utos sa kanyang mga tauhan na protektahan siya, ngunit iniwan siya ng kanyang mga tauhan, na natatakot kay Ai Yuya. Binitawan niya ang isang palaso, tinamaan siya sa bibig, at nahulog siya sa kanyang kabayo. Ipinagpatuloy ni Ai Yuya ang kanyang pagtugis, hinahanap ang kanyang susunod na target, si Yishuan. Patuloy na hinahabol ni Ainai si Ai Yuya, ngunit siya at ang kanyang kabayo ay parehong natangay ng sandstorm. Nagtagumpay si Ai Yuya na mapunta ng ligtas sa lupa, na inaalala ang mga salita ni Mo tungkol sa kanyang responsibilidad na protektahan si Ai Yuya. Nang may determinasyon, naninindigan siya at nangakong tutuparan ang kanyang tungkulin. Kinasuhan ni Ai Yuya ang mga tumatakbong sundalo, na nagpahayag ng kanyang intensyon na personal na putulin ang ulo ni Yishuan. Inakay niya ang kanyang kabayo upang salakayin siya, ngunit hinarap siya ni Yishuan na may arrow na nakatutok sa kanya, na sinasabing lahat ng mayroon siya ay pag-aari niya. Ang arrow ay tumama sa kanyang kabayo habang siya ay namamahala upang putulin ang bandana ni Yishuan, na bumagsak sa kanyang kabayo sa proseso.
Sa kabila nito, nakatayo siya na may hawak na talam, tumatangging sumuko at binibigkas ang kanyang mga panalangin. Huminahon ang bagyo, at dumating ang Pia clan, hinihiling si Mir. Sinabi ni Yishuan kay Aiyuya na huminto sa pakikipaglaban at sumuko, na itinuro ang kanyang mga pinsala. Gayunpaman, si Aiyuya, na pinalakas ng determinasyon at galit, ay patuloy na lumalaban, hindi alam ang kanyang mga sugat. Inutusan ng pinuno ng Pia ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, pinalibutan siya. Nakatutok ang mga mata ni Aiyuya kay Yishuan, ngunit dahil mahina siya at napapalibutan, napapikit siya, sumuko. Biglang, nakarinig siya ng hiyawan at napagtanto na sumakay si Annie sa isang kabayo upang dalhin siya palayo sa kaaway, pinupunasan ang mga sundalo sa kanilang landas. Sinabi sa kanya ni Annie na tinupad niya ang kanyang pangako na protektahan siya. Narating nila ang gilid ng isang bangin, at nang hindi nag-iisip, si Annie ay tumalon pababa kasama ang kanyang kabayo, na naging sanhi ng kanilang pagbagsak sa bangin ng magkasama, ngunit si Annie ay nagtatanggol kay Aiyuya gamit ang kanyang katawan. Inutusan ni Chief Pia ang kanyang mga tauhan na hulihin sila, at hinarap siya ni Yishuan dahil sa pangahas niyang paghawak kay Aiyuya, na sinasabing babae niya ito. Galit na galit si Pia. Tinatanong niya kung wala bang pakialam si Yishuan sa pagkamatay ni Mir, at bakit siya nakatutok kay Aiyuya. Sinabi niya kay Yishuan na kailangan niyang paalisin siya kung siya ay salungat at ang kanyang mga tauhan ay tutok kay Yishuan. Ngunit biglang may sumakay na mga sundalo, umatake at pinalabas ang mga tauhan ni Pia. Lumapit ang malaking sundalo at hinampas ang ulo ni Pia ng isang malaking pamalo. Hinawakan ni Annie si Aiyuya sa likod ng isang bangin, sinusubukang gisingin siya habang nakikipagsagupaan ng Yi clan sa mga mersenaryo ng Turpen sa Lambak. Naalala ni Annie noong nagreklamo si Aiyuya tungkol sa pag-utos sa kanya na sundan siya ng kanyang ama sa Chang'an. Determinado na tuparin ang pangarap ni Aiyuya, kinuha ni Annie ang isang kabayong tumatakbo palapit sa kanila, na naalala ang ngiti ni Aiyuya sa pag-iisip na tuklasin ang mundo sa Chang'an. Inilagay niya si Aiyuya sa kabayo habang papalapit si Yishuan at ang kanyang mga tauhan, na sinasabi kay Aiyuya na karapat-dapat siya sa lahat ng kaligayahan, sa pinakamasarap na alak, sa pinakamagandang lugar, at sa kanyang pinakamamahal na dauma na naghihintay sa kanya sa Chang'an. Hinampas ni Annie ang kabayo, hinihimok itong tumakbo habang sinusubukang abutin ng mga tauhan ni Yishuan. Ipinagmamalaki ni Aiyuya na may inggit sa kanya ang mga babae ng Chang'an dahil siya ang pinakamaganda. Ngunit naalala ni Aiyuya ang kanyang pangako na laging nasa tabi ni Annie, at iniiyakan niya ang kanyang kaibigan na pinatay ng mga tauhan ni Yishuan. Inutusan ni Yishuan ang kanyang espesyal na bantay na habulin si Aiyuya at ibalik siya kahit anong mangyari, dahil ang araw na iyon ay ang kanyang koronasyon at kasal. Samantala, naalala ni Dauma ang sandali noong siya ay sundalo pa ng Imperial. Kakapanganak pa lang ni Zhao Kai, ngunit ang hukbo ng Imperial ay dumanas ng matinding pagkatalo. Matapos ang kanilang pagkatalo, inutusan niya ang nakaligtas na gwardya na magulat sa kabisera ng Imperial na lahat ng iba ay namatay. Tumakas siya kasama si Zhao Kai, ngunit nang magising siya, narinig niya ang Mogard na pinag-uusapan ang pagpapakain sa kanya sa mga aso dahil halos wala na siyang buhay. Iyon ang sandaling nabaon siya sa utang sa matandang Mo. Pagkatapos ay nakita niya si Mo, na nag-aalok sa kanya ng tirahan, ngunit nang tumingin siya kay Zhao Kai, nakita niya ang ulo ni Mo, at pagkatapos ay naalala niya si Yishuan, hinawakan ang ulo ni Mo sa kanyang paanan, sa wakas ay nagising mula sa panaginip. Tumingin siya sa unahan at nakita ang nakabaligtad na karwahe. Inaalala ang halik ng palom ni Aiyuya, nagmamadali siyang pumunta sa karwahe upang hanapin si Zhao Kai, sinusubukang maghukay sa buhangin. Tinawag siya ni Zhao Kai mula sa kabilang panig, nakahiga sa lupa kasama si Jay Shilin. Sinusuri siya ni Dauma para sa mga pinsala, ngunit tinanong ni Zhao Kai kung babalik sina Aiyuya at Annie. Patuloy na sinusuri siya ni Dauma, ngunit itinulak ni Zhao Kai ang kanyang kamay sa galit, hinihiling na malaman kung babalik sila upang iligtas sina Aiyuya at Annie, dahil lahat sila ay sumang-ayon na pumunta sa Chang'an ng magkasama. Nakalulungkot, sinabi sa kanya ni Dauma na wala na si Aiyuya, na nagpaiyak kay Zhao Kai. Naputol ang kanilang sandali nang makuha ni Xu Xianyang at sumakay patungo sa kanila. Sinabi niya kay Dauma na pupunta sila doon. Bumagsak si Xianyang mula sa kabayo, nagrereklamo na wala siyang planong tumakbo. Hinihimok niya si Dauma na tulungan siya, na sinasabing nagtra-traffic si Xu ng mga babae at ipinaalala sa kanya na nailigtas niya si Zhao Kai, na sinasabing dapat itong magpakita ng pasasalamat sa kanya.
Tumingin si Dauma kay Jay Shilling at hinayla siya sa kanyang ulo mula sa lupa. Hinihiling sa kanya na magsalita tungkol sa relasyon nila ni Mo. Ipinaliwanag ni Jay Shilling na kilala niya si Mo sa mahabang panahon, kasama si Dao Maria. Isinalaysay niya ang isang paghihimagsik 7 taon na ang nakararaan sa Zizu, kung saan bumangon ang mga tao laban sa pagsasamantala at pang-aapi. Nagpadala ang korte ng mga piling tropa upang sugpuin ang rebelyon, sa pangunguna ng grupong Huayuan. Inihayag ni Jay Shilling na ang mensahe ng grupong Huayuan ay kumilos para sa langit at mang-aral ng kapayapaan sa isang mundo kung saan namumulaklak ang mga bulaklak sa lahat ng dako. Gayunpaman, binansagan sila ng mga aristokrata sa korte bilang mga rebelde, na humantong sa massacre sa lungsod ng Imperial Cavalry. Matingkad na naaalala ni Jay Shilling ang gabing sumiklab ang napakalaking sunog sa lungsod ng Zizu, na nagdulot ng kaguluhan at gulat habang sinubukan ng mga tao na takasan ang apoy. Nagkalat ang mga bangkay sa mga lansangan at umaagos ang mga ilog ng dugo, kung saan 150,000 katao ang brutal na pinatay. Sa panahon ng kaguluhang ito unang nakita ni Jay Shilling si Dao Ma, na hinahanap ang Panginoon sa gitna ng kaguluhan kasama ang kanyang mga kapwa-miyembro ng Imperial Cavalry. Bakas sa ekspresyon ni Dao Ma ang pagod at pagdududa habang tinatakpan niya ang mukha ng isang patay na babae gamit ang kanyang balabal. Naalala ni Jay Shilling na hindi kailanman natagpuan ni Dao Ma ang isip ng master sa gitna ng kaguluhan. Sumingit si Yan Xinyang, na nagbabahagi ng ibang bersyon ng mga pangyayaring narinig niya, na sinasabing ito ay isang bandit try na pinamumunuan ni Lei Yinglin, na kalaunan ay nolipol ng Imperial Capital. Ang kanyang bangkay ay ibinitin sa tarangkahan ng lungsod ng Daxing, hinamak ng libo-libo. Gayunpaman, sinasalungat ni Jay Shilling na dahil lang sa nakita niya ang katawan ni Lei Yinglin ay hindi nangangahulugang ito ang katotohanan, at dahil lang sa hindi niya nakita ang massacre ay hindi nangangahulugan na hindi ito nangyari. Ipinaliwanag niya na hindi ganap na mapagtakpan ng korte ang insidente, kaya gumawa sila ng kwento ng mga bandidong sumalakay sa lungsod at sinusupil ng militar, gamit si Lei Yinglin bilang scapegoat. Ang tunay na pinuno ng grupong Huayan ay nakaligtas, na lumabas mula sa masa ng mga bangkay at nakaupo sa ilalim ng puno sa loob ng 7 araw at gabi hanggang sa maging pula ang kanyang puting damit. Noon ay nagpasya siyang maging Jay Shilling. Upang mapatunayan ang kanyang iniisip, nagpasya siyang pumunta sa Chang'an. Itinanggi ni Dao Ma ang mga salita ni Jay Shilling bilang lubos na kalokohan, na inakusahan siyang nag-uudyok sa mga inosenteng tao na maghimagsik, na nagresulta sa kanilang pagkamatay habang siya ay nabubuhay at patuloy na namumuhay sa isang kahabag-habag na buhay. Kinuwestiyon niya ang hustisya sa mga aksyon ni Jay Shilling, na inaakusahan siyang lihim na nagnanais ng trono sa kabila ng pag-aangkin na lumaban para sa mga tao. Hinugot ang kanyang espada, tumanggi si Dao Ma na makinig pa kay Jay Shilling. Sinisisi siya sa pagkamatay ni Mo habang sinusubukang protektahan siya. Mahina hong tumugon si Jay Shilling, na nagsasabi na kung ang pagpatay sa kanya ay magpapagaan sa puot ni Mo, pagkatapos ay maaaring magpatuloy si Dao Maria. Gayunpaman, namagitan si Shu, inilagay ang kanyang espada sa leeg ni Dao Ma at hinihimok siyang hayaang matapos si Jay Shilling. Inihayag ni Jay Shilling ang kanyang tunay na motibo. Ipinaliwanag na nais niyang ibagsak ang hukuman hindi para sa makasariling pagnanasa kundi upang magdulot ng pagbabago. Ibinunyag niya ang kanyang katawan na may ketong, ipinaliwanag na wala na siyang maraming oras para mabuhay. Tiniyak niya sa kanila na ang kanyang kondisyon ay hindi nakakahawa at ipinaliwanag na tinulungan siya ni Mo na kumuha ng race eta sa Tianzhou 7 taon na ang nakakaraan upang sugpuin ang pagkabulok. Iminungkahi ni Jay Shilling kay Mo na ibigay siya sa korte para makuha ang kanilang suporta at pag-isahin ang 5 pamilya para sa kayamanan at kaunlaran. Sa kabila ng pag-aatubili ni Mo, kinumbinsi siya ni Jay Shilling sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ibigay man niya siya o hindi, gagawa ang korte ng paraan para sirain ang mga pamilya. Nagpasya si Mo na ayusin ang mga tagapagtanggol upang samahan si Jay Shilling sa Chang'an, umaasang susundan siya ni Ayuya, samahan siyang mag-apoy ng sagradong apoy sa mga tao, at kalaunan ay bumalik upang muling itayo ang kanilang pamilya, kaya naghahasik ng binhi para sa kanilang kaunlaran sa hinaharap. Matapos marinig ang kwento ni Jay Shilling, kinuha ni Dao Ma ang kanyang espada at bumalik sa karwahe, kung saan nagsimula siyang magukay ng butas. Nilapitan siya ni Zhao Kai, at inilagay ni Dao Ma ang ulo ni Mo sa butas, tinakpan ito. Pagkatapos ay sinabi niya kay Zhao Kai na sila ay bumabalik upang hanapin si Ayuya, patay o buhay, at ibabalik nila siya. Samantala, ang kabayo ni Ayuya ay patuloy na tumatakbo palayo,
hinabol ng mga tauhan ni Yishuan na may balak na hulihin siya. Ang kabayo ay pinahinto ng isang lalaking nakasakay sa isa pang kabayo, na lumabas na si Jaingan, ang bantay ni Minister K. Tinanong ni Jaingan kung bakit hinahabol nila ang isang nasugatan na babae, ngunit nananatiling determinado ang mga tauhan ni Yishuan. Mabilis na ipinadala ni Jaingan ang isa sa mga sundalo kasama ang kanyang club at binuhat si Ayuya sa kanyang kabayo. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Deputy General ng Soy Empire at hinihiling na malaman kung kanino sila nagtatrabaho. Si Yishuan ay humakbang pasulong, sinasabing sila ay kanyang mga tauhan, at hiniling na samahan siya ni Jaingan para sa isang talakayan. Nag-aalangan si Jaingan, ngunit pumayag na alagaan ang nasugatan na ginang hanggang sa ito ay magkamalay. Binalaan ni Yishuan si Jaingan na huwag kunin ang kanyang ari-arian, at nagbabanta ng mga kahihinatnan kung gagawin niya ito. Habang naghahanda ang mga sundalo ni Yishuan sa pag-atake, sinaway sila ni Jaingan, ipinaalala sa kanila ang kanyang posisyon bilang isang opisyal ng Imperial Court. Tinanong niya si Yishuan tungkol sa paghuli kay Jai Ziling ayon sa utos ng korte, na ikinagalit ni Yishuan, na nangakong hulihin si Jai Ziling at hinihiling ang pagsunod ni Jaingan hanggang doon. Dinala ni Yishuan si Jaingan sa kanyang kampo kung saan dumating si Ayuya, ngunit sinabihan niya itong manahimik para sa kanyang kaligtasan. Nakita ni Ayuya si Yishuan ngunit hindi niya ito kayang salakayin, binubulong lamang ang kanyang pangalan sa galit at puot. Sa kampo, ang iba pang miyembro ng clan na tumangging yumuko ay pinapatay ng mga sundalo ni Yishuan. Nakita rin ni Jaingan ang mga espesyal na mersenaryo ni Yishuan, ang mga Tisherians, na yumuko sa kanya sa paraang iminumungkahi ni Jaingan na hindi umaayon sa kanilang mga paniniwalang Budista. Sinabi ni Yishuan na ang Soy at ang mga tao nito ay may kani-kanilang paniniwala, nagtuturo ng moralidad sa mga mamamayan nito ngunit nanalo sa pamamagitan ng pagpatay at pagsalakay. Gayunpaman, nagagalit siya na hawak ni Jaingan ang kanyang nobya sa kanyang mga bisig at hindi ito ibinabalik. Mahigpit na kumapit si Ayuya kay Jaingan, ayaw niyang puntahan si Yishuan. Bumaba si Jaingan sa kanyang kabayo kasama si Ayuya at lumapit kay Yishuan, sinabing hindi siya dapat makipag-ayos sa kanya dahil hindi pa niya nahuhuli si Jai Ziling ngunit abala sa paggawa ng kanyang sarili bilang hari at pagpapakasal upang matupad ang kanyang mga hangarin. Binanggit niya na hindi itinuturing ng Imperial Court na mapagkakatiwalaan si Yishuan. Dinala ni Jaingan si Ayuya sa isang tolda at sinabihan si Yishuan na huwag ipakita ang kanyang mukha sa loob maliban na lamang kung nasa kanya ang ulo ni Jai Ziling, kahit na sinabihan siyang pakainin ang kanyang kabayo. Galit na galit si Yishuan at sinigawan ang mga Tisherians na magaganap kaagad ang seremonya ng koronasyon upang ipakita sa kanila kung sino ang namumuno. Nag-init si Jaingan ng talam at nilapitan si Ayuya, sinabi sa kanya na masakit ito ngunit kailangan niyang tiisin. Tumanggi siya, sinabihan itong lumayo sa kanya, at dinuraan ang mukha nito, na inakusahan siyang kasabwat sa pagkamatay ng kanyang ama at sa pagkawasak ng kanyang tahanan. Binitawan niya siya at humingi ng paumanhin kung naging bastos siya, na ipinaliwanag na ang pag-iwan ng mga arrow sa kanya ay magiging banta sa buhay. Binalaan niya ito na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang ama at nagpatuloy sa paggamot sa kanyang sarili, binunot ang mga arrow sa kabila ng sakit. Kapag siya ay tapos na, siya ay bumagsak sa sakit, ngunit sinalo siya ni Jaingan. Nangako siyang papatayin si Yishuan at lahat ng nanakit sa kanyang pamilya. Ang mga sundalo sa tent ay umalis habang nagsisimula ang seremonya ng koronasyon, kaya hindi nababantayan ang tent. Pinanood ni Dauma at Shu si Dauma at sinabi kay Shu na pagkakataon na nila napatayin si Jaingan at iligtas si Ayuya sa lahat ng paraan, at pareho silang bumaba sa bangin. Nakikipag-usap si Yishuan sa mga natitirang sundalo ng iba pang mga angkan, na sinasabing ayon sa mga patakaran ay dapat niyang patayin sila kasama ng kanilang mga amo, ngunit siya ay isang taong mapagpatawad. Hinihiling niya sa kanila na lumuhad sa harap niya. Sinubukan ng isa na tumutol, ngunit ang kanyang ulo ay binasag ng mersenaryong Tikherian. Sinubukan ng isa pang magsalita at nadurog din ang kanyang ulo. Ang iba ay walang pagpipilian kundi ang sumuko at sumunod sa kanya, lumuhad sa kanya bilang kanilang hari. Umiti si Yishuan, sinabing sa wakas ay nagawa na niya ang hindi nagawa ng kanyang ama at walang sinuman sa Soy ang makakapigil sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtungo sa tent, na sinasabi kay Jaingan na palayain si Ayuya. Sinabi ni Jaingan kay Ayuya na bilang miyembro ng Imperial Court, hindi siya dapat makikialam, ngunit bilang paggalang sa kanyang ama,
sisiguraduhin niyang hindi siya mapapahiya ng kanyang mga kaaway at hindi doon magtatapos ang bloodline ng pamilya ni Mo. Sinalubong sila ni Jae-ngan sa labas at tinanong ni Yishuan kung pinili niyang lumaban sa kanya. Sinabi ni Jae-ngan na pinili na ni Yishuan na lumaban muna sa Imperial Court. Dinala ang kabayo ni Jae-ngan kay Yishuan, na bumunot ng espada at pinugutan ng ulo ang kabayo, na nagsasabing hindi na makakabalik si Jae-ngan ngayon. Pagkatapos ay nagsimulang palibutan siya ng mga sundalo. Si Jae-ngan ay hindi nabigla at habang silang lahat ay nagkukumahog sa kanya, binasag niya ang mga ito gamit ang kanyang mga pamalo. Mula sa bawat anggulo, sinubukan nilang atakihin siya at ang isang indayog ng kanyang club ay dumurog sa kanila sa dalawa. Gulat na nakatingin si Yishuan at natakot din ang mga lalaki, ngunit pilit pa rin siyang binababa ng ilan at madali niyang pinunasan ang mga ito. Naka-standby pa rin sina Dauma at Shu habang pinapanood nila ang halimaw na ito na nilipol ang kalahati ng kampo. Sinisigawan ni Yoxian ang mga sundalo na huwag umatras, dahil sama-sama nilang matatalo si Jae-ngan. Nagpaputok siya ng palaso na tumama sa dibdib ni Jae-ngan, at nagsimulang magpaputok ng mga palaso ang mga sundalo sa kanya, na nakapalibot sa kanya. Pinalihis ni Jae-ngan ang ilan, ngunit tinamaan siya ng mga hindi niya nakikitang paparating. Inihagis ni Jae-ngan ang kanyang club sa ilan sa mga lalaki, na kumikilos bilang isang boomerang, na pinawi ang mga ito. Pagkatapos ay ginamit niya ang isa sa mga bangkay bilang isang kalasag mula sa iba pang mga palaso, ngunit hinihiwa siya ng isang lalaki sa likod. Kinuha niya ang kanyang palakol at pinutol ang isa sa kalahati, pagkatapos ay sinumpa siya ng dalawa, ngunit sa kanyang malaking sukat, pareho niyang pinulot ang mga ito na parang mga manikang basahan at itinapon sa lupa. Nilapitan siya ng isa na may kasamang kabayo, ngunit madali rin niya itong pinapatay. Isa-isa, pinaghahampas ni Jae-ngan ang lahat ng mga sundalo gamit ang kanyang palakol at ang kanyang mga suntok, ngunit isa-isa ay lumapit at nilaslas ang kanyang kamay. Ibinagsak niya ang ulo ng isa sa lupa, at ang iba ay nagsimulang umatras. Ang mga sundalong kasama ni Yoxian ay natakot, at tinawag siya ng isa na reincarnation ni King Kong at sinampal sa mukha ni Yoxian. Isang falcon ang lumipad pababa at dumapo sa kamay ni Arhart, pinuno ng Charian mercenary, na naghahatid ng mensahe na binasa ng mersenaryo. Inutusan ni Yoxian ang Charian na lumaban, sinabihan si Arhart na umatake. Inutusan ni Arhart ang kanyang mga tauhan na simulan ang pagbuo, at lahat sila ay sumugod patungo kay Jae-ngan, na handang mamatay ngunit nagulat na lamang na ang Charian ang nakapaligid sa kanya. Nagalit si Yoxian sa pagtataksil na ito. Sinabi niyang binayaran niya ang kanilang serbisyo kaya dapat silang maging tapat sa kanya, ngunit sinabi ni Arhart na hindi sapat ang ibinayad niya para utusan niya silang pumatay ng tao. Galit na galit si Yoxian kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na palibutan sila at pabagsakin, nangako ng 100 barya para sa bawat ulo ng Charian na dadalhin nila at higit pang mga gantimpala kung papatayin silang lahat. Ang mga sundalo, na nag-hype tungkol sa gantimpala, ay sumugod sa mga Charian, pinaputok sila ng mga palaso, na hinaranggan ng mga Charian ng kanilang mga kalasag. Pagkatapos ay hinahabol nila ang mga kawal na nagtangkang umatake sa kanila gamit ang mga espada, pinapatay sila ng mga sibat at tinatapakan sila. Nagkalat ang buong kampo habang tumatakbo ang mga sundalo sa lahat ng direksyon upang iligtas ang kanilang sariling buhay bilang selyo ng Charian at puksain sila gamit ang kanilang mga sibat. Si Yoxian ay sumigaw sa mga lalaki na muling magtipon at lumaban ng sama-sama, inutusan ng isang tao na kunin ang kanyang kabayo, ngunit walang nakikinig. Hindi nagtagal ang lahat ng mga kabayo sa quadra ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanila, tinatapakan ang mga sundalo sa kanilang daan. Sinunog ang mga quadra na ginawa ni Shu at Dauma, na nakasakay sa mga kabayo at pinapatay ang mga sundalong nakikita nila. Galit na galit si Yoxian habang pinapanood niya ang kanyang mga tauhan na natatalo at napagtanto na hindi man lang siya nailigtas ng kanyang titulo ng hari. Hindi sinasalakay ng mga Charian sina Shu at Dauma. Sinabi ni Arhart na hindi sila ang kanilang mga kaaway at dapat lamang nilang panatilihin ang pagbuo at protektahan si Zhonyan. Ang kaguluhan ay naganap sa harap ni Yoxian habang pinapanood niya ang kanyang mga tauhan na pinapatay at tinatapakan. Iniisip niya kung saan ito nagkamali dahil akala niya ay kontrolado niya ang lahat. Sa ganap na pagkabigla, nakita niya si Dauma na papunta sa kanya, ngunit naligtas siya ng isang kawon ng mga kabayo na dumaan sa pagitan nila. Bumagsak siya sa lupa at nagsimulang gumapang sa tolda ni Ayuya,
Naalala ang mga salita ng propetisa tungkol sa pagsusuot ng isang nakasisilaw na korona at ang kanyang asawa na pinalamutian ang kanyang korona na may 5 balahibo. Nagmamadali siyang pumunta sa tent, tinawag si Ayuya, ngunit pagpasok niya ay sinaksak siya ni Ayuya sa dibdib. Kinailan niya ang kamay nito at ang kutsilyo, ngunit lumaban ito sa kanya, sinabing papatayin siya nito. Inihagis niya siya sa sahig at iginiit na kanya siya at walang sinuman ang makakaalis sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na saksakin siya, itinulak niya ang kutsilyo, na sinasabing kapalaran para sa kanila na magkasama at magkaisa ang 5 pamilya. Nang may luha sa kanyang mga mata, patuloy niyang sinasakal si Ayuya hanggang sa itinapon nito ang buhangin sa kanyang mukha, na nagpapahintulot sa kanya na abutin ng isang palaso at sinaksak siya sa leeg, na sinasabi sa kanya na pumunta sa impyerno. Umikot-ikot siya, sinusubukang tanggalin ang arrow, ngunit aksidenteng nataman ang isang lampara, na nagdulot ng apoy sa kanyang ulo at ang tolda ay nagliyab. Nang makalabas siya ay hamupa ang apoy sa kanyang ulo, ngunit sunog na ang kanyang mukha at buhok. Tumangala siya upang makita si Dauma na nakatayo sa kanyang harapan, na sinipa siya sa lupa at tinapakan ang kanyang ulo, handang tapusin siya. Gayunpaman, namagitan si Ayuya, sinabing siya ang hahatol sa kanya. Gumapang siya patungo sa kanila at, sa tulong ni Dauma, inilagay si Yoxian sa harap niya at sinaksak siya ng mga palaso. Sa huli, mayroon siyang 5 arrow na may mga dulo ng balahibo sa kanyang ulo, na kumukumpleto sa propecia. Tapos na ang labanan at inaliw ni Dauma si Ayuya, na nagtanong sa kanya kung saan inilibing ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Dauma na siya ay inilibing sa isang mababaw na libingan sa isang dalasdis na walang lapida, ngunit hindi alintana ni Ayuya dahil naniniwala siyang ang kanyang ama ay naging isa sa buhangin ng disyerto. Nagpasya siyang hindi na siya pupunta sa Tianggan at mananatili sa disyerto, ngunit iginiit ni Dauma na ito ay masyadong mapanganib at may responsibilidad siyang panatilihin itong ligtas. Gayunpaman, iginiit ni Ayuya na patay na ang kanyang ama, kaya tapos na ang kanyang tungkulin at siya na ang magpapasya sa kanyang landas mula ngayon. Ang aming puso ay lumapit kay Ayuya at tinanggal ang kanyang helmet, inihayag ang kanyang mukha at nagmumungkahi na siya ay sumali sa kanilang mersenaryong grupo dahil papalapit na ang hukbo ng Soy at magsisimula na ang pandarambong. Nagpasya si Ayuya na sumali sa kanilang grupo, nais na baguhin ang disyerto at maging mas malakas. Nagpaalam siya kay Dauma, sinabihan itong umalis din dahil magkikita silang muli. Tinanong ni Zayakai kung bakit hindi sumama sa kanila si Ayuya at ipinaliwanag ni Dauma na ito ay dahil mayroon siyang mas mahahalagang bagay na dapat asikasuhin sa bahay. Iniisip ni Zayakai kung babalik pa sila at malungkot na sinasalamin ni Dauma na kahit bumalik sila, hindi na pamilyar sa kanila ang disyerto dahil hindi ito ang lugar na dinadaanan lang nila. Samantala, pinalaya ni Xu si Yanxinyang at inialok ang kanyang mga bote para hindi siya maglakad ng walang sapin. Nagpasya si Yanxinyang na manatili sa kanila at umakyat sa kabayo ni Jai Zilang habang lahat sila ay patungo sa kanilang susunod na destinasyon.